Sa paanan ng luntiang kabundukan ay matatagpuan ang maliit na baryo ng San Isidro, isang pamayanang ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao ay pagsasaka. Tuwing umaga ay nabubuhay ang baryo sa tunog ng tilaok ng mga manok, mahinang ihip ng hangin, at mga magsasakang maagang nagtutungo sa kanilang mga bukirin. Sa kabila ng payapang tanawin, karamihan sa mga naninirahan doon ay nakararanas ng matinding kahirapan. Isa sa kanila ay si Mateo, isang simpleng magsasakang kilala sa baryo dahil sa kanyang kasipagan at kabutihang loob. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, isa siya sa pinakamahirap na magsasaka sa kanilang lugar. Ang kanyang maliit na lupain ay minana pa niya sa kanyang ama. Hindi ito sapat upang makapagbigay ng malaking ani, ngunit buong puso niya itong inaalagaan. Kasama ni Mateo ang kanyang asawa na si Rosa at ang kanilang 2 anak na sina Lina at Tomas. Bagaman salat sa yaman, hindi kailanman nawalan ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Araw-araw ay nagtutulungan sila sa bukid. Si Rosa ang naghahanda ng pagkain habang ang mga bata na may tumutulong sa pagdidilig ng mga pananim pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Ngunit sa mga nagdaang taon, tila isinumpa ang kanilang lupain. Madalas na dumating ang tagtuyot. Kapag hindi naman tag-init, sobra ang ulan at pinabaha ang kanilang bukid. Halos bawat anihan ay lugi si Mateo. Maraming gabi na ang kanilang hapunan ay lugaw lamang. May mga pagkakataong hinahati ni Rosa ang natitirang bigas upang magkasya hanggang sa susunod na linggo. Gayunman, hindi kailanman narinig ng kanilang mga anak ang kanilang mga magulang na nagreklamo. Habang may lakas tayong magtrabaho, may pag-asa pa rin. Madalas sabihin ni Mateo. Dahil dito, lalo siyang iginalang ng mga kapitbahay. Kahit kapos siya, handa siyang tumulong sa sino mang nangangailangan. Kapag may matandang hindi makapagbungkal ng lupa, siya ang kusang tumutulong. Kapag may nasiraan ng bahay dahil sa bagyo, kabilang siya sa unang nag-aabot ng kamay. Minsan ay tinanong siya ni Tomas, "Ama, bakit lagi kang tumutulong kahit tayo mismo ay kapos?" Ngumiti lamang si Mateo. "Anak, ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo ito sa puso ng tao, babalik din ito balang araw." Hindi lubos na naunawaan ni Tomas ang kahulugan noon, ngunit tumimo iyon sa kanyang isipan. Lumipas ang mga buwan at lalo pang humirap ang kanilang buhay. Halos wala nang tumubong palay sa kanilang bukid. Ang ibang magsasaka ay nagsimula ng magbenta ng kanilang mga lupa upang lumipat sa syudad. Marami ang nag-udyok kay Mateo na gawin din iyon. "Wala nang pag-asa rito," sabi ng isang kapitbahay. "Mas mabuting maghanap ka na lamang ng ibang trabaho." Tahimik lamang siyang ngumiti. "Hindi ko kayang iwan ang lupang ito. Dito ako lumaki. Dito rin lumaban ang aking ama." Isang gabi, habang tahimik na nakatanaw si Mateo sa mga bituin, napabuntong hininga siya. "Hindi ko hinihiling ang maging mayaman. Sana lamang ay magkaroon kami ng sapat upang hindi na magutom ang aking pamilya." Hindi niya alam na ang simpleng dasal na iyon ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Mateo sa gubat upang mangolekta ng kahoy na maaaring gamitin sa pagluluto. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, napansin niyang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Payat ang matanda. Gusot ang kanyang kasuotan at tila pagod na pagod sa mahabang paglalakad. Lumapit si Mateo. "Tatay, ayos lang po ba kayo?" Marahang tumango ang matanda. "Medyo nanghihina lamang ako. Kanina pa ako naglalakad at wala pa akong nakakain." Agad na binuksan ni Mateo ang kanyang baon.
Iisa lamang ang piraso ng tinapay at kaunting pinakuluang kamote na inilaan sana niya para sa buong maghapon. Hindi siya nagdalawang isip. Inyo na po ito. Nagulat ang matanda. Hindi ba't ito lamang ang pagkain mo? Ngumiti si Mateo. Makakahanap pa po ako mamaya. Mas kailangan ninyo ito ngayon. Tahimik na tinanggap ng matanda ang pagkain. Mabagal niya itong kinain habang pinagmamasdan si Mateo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Napakabihira ng taong handang magbigay kahit siya mismo ay kapos. Umiling si Mateo. Kung ako ang nasa kalagayan ninyo, gugustuhin ko ring may tumulong sa akin. Tumayo ang matanda. Bilang pasasalamat, samahan mo ako hanggang sa dulo ng gubat. Bagaman nagtataka, pumayag si Mateo. Habang sila'y naglalakad, napansin niyang tila hindi napapagod ang matanda. Kahit matarik ang daan, ay diretso lamang itong naglalakad. Maya-maya ay narating nila ang isang maliit na bahagi ng gubat na hindi pa niya kailanman napuntahan. Sa gitna nito ay may isang lumang punong tila kasintanda na ng kabundukan. Huminto ang matanda. Minsan, ang pinakamahalagang biyaya ay hindi ginto, hindi pilak at hindi rin salapi. Mula sa kanyang maliit na supot ay inilabas niya ang isang kakaibang butil. Maliit lamang ito, ngunit kumikislap na tila yari sa purong ginto kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Hindi makapaniwala si Mateo. Ano po iyan? Isa itong binhi. Bakit po ito kakaiba? Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng binhi ay para lamang sa halaman. May mga binhing sumusukat din sa puso ng nagtatanim. Lalong nagtaka si Mateo. Ito ba ay mahiwaga? Hindi ang binhi ang tunay na mahiwaga. Ang puso ng taong mag-aalaga rito ang magpapasya kung ano ang magiging bunga. Iniabot ng matanda ang gintong binhi. Itanim mo ito sa lupang pinakamamahal mo. Ngunit tandaan mo, ang biyayang ibibigay nito ay hindi lamang para sa sarili mo. Kapag naging sakim ang nagtanim, mawawala ang pagpapala. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang maliit na binhi. Maraming salamat po. Nang yumuko siya bilang paggalang at muli siyang tumingala, wala na ang matanda. Tahimik ang buong paligid, walang bakas ng mga yabag. Walang anumang palatandaan na may taong naroon, ilang sandali lamang ang nakalipas. Napatayo si Mateo habang mahigpit na hawak ang kumikislap na binhi. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat o tunay na nangyari. Ngunit isang bagay ang tiyak. Pakiramdam niya ay may malaking pagbabagong naghihintay sa kanyang buhay. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Paulit-ulit niyang inilabas sa maliit na supot ang gintong binhi at pinagmasdan ito sa liwanag ng ilawan. Maliit lamang ito, ngunit tila may sariling ningning. Hindi ito kumukupas kahit mawala ang liwanag ng apoy. Sa bawat sandaling tinititigan niya ito, lalo niyang naaalala ang sinabi ng matandang lalaki. Hindi ang binhi ang tunay na mahiwaga. Ang puso ng taong mag-aalaga rito ang magpapasya kung ano ang magiging bunga. Hindi lubos na maunawaan ni Mateo ang kahulugan ng mga salitang iyon. Marami na siyang naitanim na palay, mais, gulay at iba't ibang halamang namumunga. Ngunit ngayon lamang siya nakakita ng isang binhing tila may kakaibang buhay. Kinabukasan ay ipinakita niya ito sa kanyang asawa. Tahimik na pinagmasdan ni Rosa ang gintong binhi. Napakaganda nito, mahina niyang sabi. Ngunit sigurado ka bang ito ang ibinigay sa iyo ng matandang nakilala mo sa gubat? Tumango si Mateo. Oo, hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero naniniwala akong totoo ang lahat ng nangyari. Hindi agad nagsalita si Rosa. Kilala niya ang kanyang asawa bilang isang taong hindi nagsisinungaling.
Hindi rin ito madaling maniwala sa mga pambihirang bagay. Kung sinasabi nitong kakaiba ang binhi, marahil ay may dahilan. Ano ang balak mong gawin? Tanong niya. Itatanim ko ito. Saan? Napatingin si Mateo sa bintana. Sa di kalayuan ay tanaw ang kanilang maliit na bukirin. Sa pinakamatabang bahagi ng ating lupa. Napabuntong hininga si Rosa. Iyon ang natitira nating pag-asa. Kung wala ring mangyari rito, wala na tayong maaani. Hindi ako nagtatanim dahil umaasa akong yumaman. Itatanim ko ito dahil naniniwala akong may dahilan kung bakit ito napunta sa atin. Nakita ni Rosa ang katapatan sa mga mata ng kanyang asawa. Kaya tumango na lamang siya. Kung iyon ang nasa puso mo, susuportahan kita. Nang sumikat ang araw ay nagtungo ang buong pamilya sa bukid. Dahan-dahang nilinis ni Mateo ang isang maliit na bahagi ng lupa. Tinanggal niya ang mga bato, damo at tuyong ugat. Maingat niyang binungkal ang lupa hanggang sa maging malambot ito. Habang pinagmamasdan siya ni Lina at Tomas, inilabas niya ang gintong binhi. Napanganga ang dalawang bata. Ama, parang totoong ginto, bulalas ni Tomas. Pwede ba nating ibenta yan? Tanong naman ni Lina. Ngumiti si Mateo. Hindi lahat ng mahalaga ay dapat ipinagbibili. Maingat niyang inilagay ang binhi sa lupa. Tinabunan niya ito ng pinong lupa at diniligan ng malinis na tubig mula sa batis. Pagkatapos ay lumuhod siya. Hindi siya humiling ng kayamanan. Hindi siya humiling ng marangyang buhay. Sa halip ay taimtim siyang nanalangin. Panginoon, kung ang binhing ito ay tunay na biyaya, tulungan mo akong gamitin ito para sa kabutihan. Huwag mo pong hayaang maging dahilan ito ng aking pagmamataas. Tahimik lamang ang paligid. Humangin ng marahan na tila may yumakap sa buong bukirin. Lumipas ang unang araw. Walang nangyari. Lumipas ang ikalawang araw. Nanatiling walang anumang tumutubo. Pagsapit ng ikatlong araw ay nagsimula ng magtanong ang ilang kapitbahay. Ano raw ang itinanim mo? Nakakita raw si Mateo ng mahiwagang binhi. Siguro'y nagugutom na kaya kung ano-ano na ang naiisip. May ilan na natawa, may ilan ding umiling. Hindi pinansin ni Mateo ang kanilang mga sinasabi. Araw-araw ay dinidiligan niya ang maliit na bahagi ng lupa. Tuwing madaling araw ay binubunot niya ang mga damong tumutubo sa paligid nito. Hindi siya nagsasawang maghintay. 1 linggo ang lumipas, wala pa ring tumutubo. Maging si Tomas ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Ama, baka hindi talaga ito tutubo. Ngumiti lamang si Mateo. Anak, may mga bagay na nangangailangan ng mahabang paghihintay bago makita ang bunga. Lumipas pa ang ilang araw. Isang umaga, habang nagsisimula pa lamang sumikat ang araw, napansin ni Lina ang isang maliit na usbong. Ama, may tumutubo. Mabilis na lumapit ang buong pamilya. Sa gitna ng lupang pinagtaniman ay may isang manipis na tangkay na kulay luntian. Ngunit kakaiba ito. Sa dulo ng maliit na dahon ay may bahagyang kinang na tila sumasalamin sa sikat ng araw. Napangiti si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang magiging bunga nito. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may pag-asang muling sumibol sa kanyang puso. Araw-araw na lumalakas ang maliit na usbong. Hindi ito katulad ng karaniwang halaman na nakita na ni Mateo sa buong buhay niya bilang magsasaka. Habang lumalaki ang tangkay nito, lalo ring nagiging matingkad ang luntiang kulay ng mga dahon. Kapag sumisiklab ang liwanag ng araw sa umaga, tila may maninipis na sinag na sumasayaw sa bawat dahon nito.
Hindi ito napansin ng buong baryo sa mga unang linggo sapagkat kakaunti lamang ang dumaraan sa maliit na bahagi ng bukid ni Mateo. Ngunit para sa kanyang pamilya, sapat na ang bawat pagbabago upang punuin ng pag-asa ang kanilang mga puso. Mas lalo pang pinag-igihan ni Mateo ang pag-aalaga sa halaman. Hindi niya ito pinabayaan kahit isang araw. Tuwing madaling araw ay dinidiligan niya ito ng malinis na tubig mula sa bukal. Tuwing dapit hapon naman ay tinitiyak niyang walang damong aagaw sa sustansyang kailangan nito. Minsan ay sinabi ni Rosa, "Halos buong oras mo ay nauubos na sa pag-aalaga sa halamang iyan." Ngumiti si Mateo. Kapag may biyayang ipinagkatiwala sa atin, nararapat lamang na alagaan natin ito ng buong puso. Lumipas ang isa pang buwan, hindi lamang lumaki ang halaman. Naging isang matibay na punla ito na may makapal na tangkay at malalapad na dahon. Sa bawat pagdaan ng araw ay tila lalo itong lumalakas. Napansin ni Mateo ang isa pang kakaibang bagay. Kahit matindi ang init ng araw, hindi natutuyo ang lupa sa paligid ng halaman. Nanatili itong mamasamasa na tila may sariling pinagkukunan ng tubig. Maging ang mga halamang nakapaligid dito ay nagsimulang maging mas luntian kaysa dati. Isang hapon ay napadaan ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko. Huminto ito sa gilid ng bukid. "Mateo, ano ba talaga ang itinanim mo rito?" "Isang binhing ibinigay sa akin ng isang matandang nakilala ko sa gubat." Napakamot si Mang Isko sa ulo. "Hindi ko alam kung paniniwalaan kita pero parang naiiba nga ang halamang iyan." Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa buong baryo. Maraming tao ang dumating upang makita ang kakaibang halaman. May ilan na humanga. May ilan na nagduda. May ilan ding nagsabing baka nagkataon lamang ang lahat. Hindi na lamang pinansin ni Mateo ang iba't ibang opinyon. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang anumang bagay. Ang mahalaga ay patuloy niyang ginagawa ang tama. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagising si Mateo dahil sa kakaibang pakiramdam. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa bukid. Pagdating niya roon ay natigilan siya. Ang halaman ay namulaklak na. Hindi karaniwang puti o dilaw ang kulay ng mga bulaklak nito. Mistulang ginto ang bawat talulot na kumikislap sa unang sinag ng umaga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Tinawag niya agad ang kanyang pamilya. Pagdating ni Rosa, Lina at Tomas ay napahinto rin sila sa pagkamangha. Unti-unting nalaglag ang mga bulaklak at napalitan ng mga bunga. Habang lumalaki ang mga ito, napansin nilang hindi ordinaryong bunga ang namumuo. Nang dumating ang panahon ng pag-aani, lalo silang namangha. Sa bawat bunga ay naroon ang daan-daang butil na kulay ginto, ngunit nang hawakan ito ni Mateo ay napagtanto niyang hindi ito metal. Mga tunay itong binhi, malulusog, mabibigat, at higit na mas maganda kaysa anumang binhing nakita niya noon. Nagpasya siyang subukan agad ang mga ito. Sa isang bahagi ng kanyang bukirin ay itinanim niya ang ilan sa mga bagong binhi. Lumipas ang ilang linggo. Mas mabilis tumubo ang mga ito kaysa karaniwang palay. Mas matitibay ang mga tangkay, mas luntian ang mga dahon. Nang sumapit ang anihan, halos hindi makapaniwala si Mateo. Ang ani mula sa maliit na bahaging iyon ay halos katumbas na ng buong ani ng kanyang bukid noong mga nakaraang taon. Hindi lamang iyon, ang bawat butil ng palay ay mas mabigat, mas malusog at mas marami. Napaluhod si Mateo sa gitna ng kanyang bukirin. Hindi siya napaiyak dahil sa dami ng ani.
Napaiyak siya dahil sa wakas ay nakita niyang sinagot ang kanyang matagal ng panalangin. Ngunit sa kanyang puso ay nanatili ang paalala ng matandang lalaki. Ang biyayang ito ay hindi lamang para sa iyong sarili. Hindi pa alam ni Mateo kung paano niya ibabahagi ang himalang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit alam niyang ang tunay na halaga ng gintong binhi ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa kabutihang maibabahagi nito sa iba. At iyon ang pasisimula pa lamang ng mas malaking himalang magbabago hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong baryo. Matapos ang pambihirang anihan, nagsimulang magbago ang buhay ng pamilya ni Mateo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napuno ang kanilang maliit na kamalig ng mga sako ng palay. Hindi na nila kailangang mangutang ng bigas o mangamba kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. Gayunpaman, nanatiling payak ang kanilang pamumuhay. Hindi bumili si Mateo ng mamahaling kasangkapan. Hindi rin siya nagpagawa ng malaking bahay. Para sa kanya, sapat nang makita ang kanyang pamilya na kumakain ng 3 beses sa isang araw at natutulog ng may kapanatagan. Isang umaga, habang binibilang ni Rosa ang kanilang ani, napansin niyang higit pa sa kailangan ng kanilang pamilya ang kanilang naipon. Mateo, wika niya, kahit magtabi tayo para sa susunod na pagtatanim at sa pang-araw-araw na pangangailangan, marami pa ring matitira. Tahimik na tumango si Mateo. Naalala niyang muli ang bilin ng matandang lalaki. Ang biyayang ito ay hindi lamang para sa iyong sarili. Hindi nagtagal ay dumating sa kanilang bahay si Mang Isko. Halatang mabigat ang kanyang kalooban. Mateo, mahina niyang sabi, nasira ng peste ang aking palayan. Halos wala na akong maihahasik sa susunod na taniman. Natahimik si Rosa. Alam niyang ang mga natitirang binhi ang pag-asa ng kanilang pamilya para sa mga darating na taon. Ngunit hindi nag-atubili si Mateo. Pumasok siya sa kamalig at kumuha ng isang sako ng pinakamagagandang binhi. Iniabot niya iyon kay Mang Isko. Narito, itanim mo ito. Nagulat ang matanda. Hindi maaari, napakahalaga nito. Mas mahalaga na wala kang mawalan ng pag-asa. Napaluha si Mang Isko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Ngumiti si Mateo. Huwag mo akong bayaran. Kapag dumating ang araw na may nangangailangan ng tulong, ikaw naman ang tumulong. Lumipas ang ilang araw at kumalat sa buong baryo ang ginawa ni Mateo. May mga biyuda na walang maipambili ng binhi. May mga magsasakang nalubog sa utang. May mga pamilyang ilang araw nang nagtitiis sa kakaunting pagkain. Isa-isa silang nagtungo sa bahay ni Mateo. Hindi niya sila pinaalis ng walang dala. Sa bawat taong lumalapit ay nagbibigay siya ng sapat na binhi at kaunting pagkain upang makapagsimula silang muli. Nag-aalala si Rosa. Hindi kaya tayo maubusan? Mahinahong sumagot si Mateo. Kapag ang biyaya ay ikinulong, unti-unti itong nawawala. Ngunit kapag ibinahagi, lalo itong dumarami. Bagamat hindi tiyak ang mangyayari, pinili ni Rosa na magtiwala sa kanyang asawa. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang panahon ng pagtatanim. Ginamit ng mga magsasaka ang mga binhing ibinigay ni Mateo. Sa una ay nag-alinlangan ng marami. Ngunit nang magsimulang tumubo ang kanilang mga pananim, napansin nilang mas mabilis ang paglaki ng mga ito, mas matingkad ang kulay ng mga dahon, mas matitibay ang mga tangkay, at higit sa lahat, halos walang halamang tinamaan ng sakit o peste. Habang papalapit ang panahon ng anihan, lalo pang tumindi ang pananabik ng buong baryo. Nang dumating ang araw ng pag-aani, halos hindi makapaniwala ang lahat. Hindi lamang ang bukid ni Mateo ang namunga ng sagana.
halos lahat ng bukiring tinamnan ng mga binhing kanyang ibinahagi ay nagkaroon ng masaganang ani. Ang mga kamalig na dati halos walang laman ay napuno ng palay. Ang mga batang dati madalas magutom ay muling nakakangiti habang kumakain kasama ang kanilang pamilya. Unti-unting nagbago ang mukha ng baryo ng San Isidro. Hindi na ito kilala bilang baryong salat sa ani. Sa halip, naging halimbawa ito ng kasipagan, pagtutulungan, at pag-asa. Ngunit, habang nagsasaya ang karamihan, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Si Don Arturo, ang pinakamayamang may-ari ng mga lupain sa Karatig Bayan. Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa mahiwagang ani ni Mateo. Hindi siya humanga. Sa halip, nabalot ng pagnanasa ang kanyang isipan. Naniniwala siyang kung mapapasa kamay niya ang pinagmumulan ng himalang iyon, lalo pang lalaki ang kanyang kayamanan at sa kanyang puso, nagsimula ng mabuo ang isang lihim na plano, isang planong maaaring magdala ng malaking panganib hindi lamang kay Mateo kundi sa buong baryo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang masaganang anihan. Ang dating tahimik na baryo ng San Isidro ay unti-unting nakilala sa mga Karatig Bayan. Maraming mga ngalakal ang dumating upang bumili ng kanilang palay. Ang mga magsasakang dati baon sa utang ay nakabayad na sa kanilang pinagkakautangan. Ang mga batang dating kulang sa pagkain ay nagsimulang lumusog. At ang mga tahanang dati puno ng pag-aalala ay napalitan ng mga ngiti at pag-asa. Ngunit kasabay ng pagdating ng kasaganaan ay ang pagdating ng mga taong may ibang hangarin. Isa na rito si Don Arturo, ang pinakamayamang may-ari ng malalawak na lupain sa Karatig Bayan. Kilala siya bilang isang taong matalino sa negosyo, ngunit kilala rin siya sa labis na kasakiman. Para sa kanya, ang bawat bagay ay may katumbas na halaga at naniniwala siyang walang taong hindi mabibili ng salapi. Isang umaga, isang marangyang karwahe ang huminto sa harap ng bahay ni na Mateo. Lumabas si Mateo upang salubungin ang mga panauhin. Mula sa karwahe ay bumaba si Don Arturo. Suot ang mamahaling kasuotan at may hawak na makintab na baston. Kasunod niya ang dalawa niyang katiwala na may dalang malalaking kahon. "Ikaw ba si Mateo?" tanong niya. "Opo, marami na akong narinig tungkol sa iyo." Magalang na yumuko si Mateo. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Pinapasok niya ang mga bisita kahit simple lamang ang kanilang bahay. Inihain ni Rosa ang kanilang makakaya, mainit na salabat at bagong lutong kamote. Tahimik na pinagmasdan ni Don Arturo ang paligid. Napansin niyang kahit masagana na ang ani ni Mateo, nananatili pa rin itong payak ang pamumuhay. Makalipas ang ilang sandali, ay diretsahan ng nagsalita ang mayaman. "Nais kong bilhin ang mga binhing ginagamit mo." Hindi agad sumagot si Mateo. "Ipagbibili ko ang mga ani," sagot niya. Ngunit ang mga espesyal na binhi ay nakalaan para sa pagtatanim at sa pagtulong sa mga kapwa magsasaka. Ngumiti si Don Arturo. "Hindi mo pa naririnig ang aking alok." Tumango siya sa kanyang mga katiwala. Binuksan ng mga ito ang mga kahon. Puno ang mga iyon ng pilak at gintong barya. "Kunin mo ang lahat ng ito." Nanatiling tahimik si Mateo. Kapalit lamang ng lahat ng natitira mong mahiwagang binhi. Napatingin si Rosa sa napakaraming salapi. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kalaking halaga sa buong buhay nila. Sa isip niya, sapat na iyon upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak.
Ngunit bago pa siya makapagsalita, mahinahong sumagot si Mateo. Pasensya na po, Don Arturo. Kulang pa ba ang aking alok? Hindi po iyon ang dahilan. Kung gayon, dodoblehin ko. Umiling si Mateo. Hindi rin po. Napakunot ang noo ng mayaman. Kung hindi salapi ang gusto mo, sabihin mo lamang. Huminga ng malalim si Mateo. Ang binhing ito ay hindi ko pag-aari. Ipinagkatiwala lamang ito sa akin. At ang pangakong ginawa ko ay gagamitin ko ito upang makatulong sa marami, hindi upang pagkakitaan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Arturo. Ibig mong sabihin, tinatanggihan mo ako? Hindi ko po kayo tinatanggihan bilang tao. Ang hindi ko lamang kayang gawin ay ipagpalit ang isang biyayang inilaan para sa lahat. Tumayo si Don Arturo. Pag-isipan mong mabuti ang iyong pasya. Hindi sumagot si Mateo. Bago umalis ang mayaman ay tumingin siya sa lunti ang bukirin. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi iyon paghanga, kundi matinding pagnanais na mapasakamay ang lihim ng gintong binhi. Pagkaalis ng mga panauhin ay napabuntong hininga si Rosa. Natatakot ako. Bakit? Tanong ni Mateo. Pakiramdam ko, hindi basta susuko ang taong iyon. Tahimik na tumingin si Mateo sa kanyang bukirin. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Sa kabilang dako, habang pauwi sa kanyang malawak na hasyenda, tahimik na nagsalita si Don Arturo sa kanyang mga katiwala. Hindi niya ibibigay ng kusa. Ano po ang inyong balak, Don Arturo? Tanong ng isa. Sumulyap siya sa malayong kabundukan. Kung hindi ko makukuha sa mabuting usapan, hahanapin natin ang paraan upang mapasa atin ang lihim ng gintong binhi. Hindi alam ni na Mateo at ng buong baryo na nagsisimula pa lamang ang pinakamabigat na pagsubok na kanilang haharapin. Ang biyayang nagdala ng kasaganaan ay magiging dahilan din upang subukin ang kanilang katapatan, pagkakaisa at kabutihan. Hindi naging mapayapa ang mga sumunod na araw matapos ang pagbisita ni Don Arturo. Bagamat ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa bukid, hindi nawala sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng mayamang may-ari ng lupa. Sa bawat pagsikat ng araw ay maaga siyang nagtutungo sa kanyang taniman. Sinisigurado niyang maayos ang kalagayan ng mga pananim at ligtas ang maliit na bahagi ng bukid kung saan unang itinanim ang mahiwagang gintong binhi. Napansin din niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. May mga pagkakataong tila may nagmamasid sa kanya mula sa malayo, ngunit sa tuwing lilingon siya ay wala siyang makikitang tao. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga ang buong pamilya, nagtipon sa hasyenda ni Don Arturo ang tatlo niyang katiwala. Ano na ang balita? Tanong ni Don Arturo. Hindi pa rin po niya inilalabas ang lahat ng binhi, sagot ng isa. Ngunit alam naming may maliit siyang kamalig sa likod ng bahay. Ngumiti si Don Arturo. Kung ganoon, hindi na natin kailangang humingi ng pahintulot. Nagkatinginan ang mga katiwala. Ngayong gabi, pagsapit ng hating gabi, nababalot ng makapal na ulap ang kalangitan. Tahimik ang buong baryo. Tanging ang malamig na hangin ang dumaraan sa pagitan ng mga puno. Tatlong anino ang dahan-dahang pumasok sa bakuran ni na Mateo. Maingat nilang iniwasan ang mga kahoy na maaaring lumikha ng ingay. Alam nilang payapa ang pamilya, kaya't umaasa silang walang magigising. Narating nila ang maliit na kamalig. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa loob ay nakasalansan ang mga sako ng palay at ilang sisidlang puno ng mga piling binhi para sa susunod na taniman.
Agad nilang sinimulang halughugin ang bawat sulok. Isa-isang binuksan ang mga sisidlan. Ngunit ang kanilang hinahanap ay wala roon. Lahat ng ito ay ordinaryong binhi lamang, bulong ng isa. Hanapin pa ninyo. Halos 1 oras silang naghahanap. Sinilip nila ang ilalim ng mga sako, ang mga kahong gawa sa kawayan at maging ang kisame ng kamalig. Ngunit wala silang nakita ni isang gintong binhi. Sa wakas ay napilitan silang umalis nang walang nakuha. Hindi nila alam na matagal nang inilipat ni Mateo ang natitirang mahiwagang mga binhi sa isang maliit na sisidlang yari sa luwad na nakabaon sa ilalim ng isang matandang puno sa kanilang bukid. Hindi niya ito itinago dahil sa pag-iimbot, kundi upang mapangalagaan ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Kinabukasan, napansin ni Mateo na bahagyang nakabukas ang pinto ng kamalig. Pumasok siya at nakita niyang nagalaw ang maraming sako. Tinawag niya si Rosa. May pumasok dito kagabi. Nagulat si Rosa. May nawala ba? Isa-isa nilang sinuri ang laman ng kamalig. Walang nawalang palay, walang nawalang kagamitan. Ngunit malinaw na may taong naghahalongkat sa loob. Tahimik na napaupo si Mateo. Hindi pagkain ang hinahanap nila. Ano kung gayon? Tanong ni Rosa, ang mahiwagang binhi. Nabalot ng pag-aalala ang kanilang pamilya. Nang kumalat ang balita, agad na nagtipon ang mga taga-baryo sa bahay ni Mateo. Si Mang Isko ang unang nagsalita. Hindi ka namin pababayaan. Tumango ang iba. Ang biyayang ibinahagi mo sa amin ay biyaya rin naming lahat. Kung may gustong magnakaw nito, buong baryo ang haharap sa kanila. Hindi inaasahan ni Mateo ang ganoong suporta. Pinagmasdan niya ang mga taong minsan ding nawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay nagkakaisa upang protektahan ng isa't isa. Sa kabilang dako, galit na galit si Don Arturo nang malaman niyang nabigo ang kanyang mga tauhan. Walang silbi, sigaw niya. Naghahanap kami sa buong kamalig, sagot ng isa. Nakasisiguro akong may iba pa siyang pinagtataguan. Unti-unting kumalma si Don Arturo. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti siya. Hindi mahalaga kung saan niya itinago ang binhi. Nakukuha rin ang bawat lihim. Lumapit siya sa bintana at minasdan ang malayong baryo ng San Isidro. At sa pagkakataong iyon, wala nang makapipigil sa akin. Samantala, hindi alam ni Mateo na ang nabigong pagnanakaw ay simula pa lamang. May mas mabigat pang pagsubok na paparating. Isang pagsubok na susubok hindi lamang sa kanyang katatagan, kundi pati sa pagkakaisa ng buong baryo. Matapos ang nabigong pagnanakaw, hindi na muling naging kampante ang mga taga San Isidro. Ang balitang may nagtangkang nakawin ang mahiwagang mga binhi ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng baryo. Ang dating payapang pamayanan ay napuno ng pag-iingat, ngunit hindi ng takot. Nagtipon ang mga magsasaka sa ilalim ng matandang punong balete sa gitna ng baryo. Doon nila madalas pag-usapan ang mga suliranin ng kanilang pamayanan. Si Mang Isko ang unang tumayo. Mga kababayan, alam nating lahat kung sino ang posibleng may kagagawan nito. Ngunit wala tayong sapat na katibayan upang magparatang. Tumango ang lahat, nagpatuloy siya. Ang mahalaga ngayon ay mapangalagaan natin ang biyayang nagbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tahimik na nakikinig si Mateo. Tumayo rin siya at nagsalita. Hindi lamang ang mga binhi ang dapat nating bantayan. Ang higit nating dapat ingatan ay ang ating pagkakaisa. Kapag nag-away-away tayo dahil sa takot o hinala, matatalo tayo kahit walang magnanakaw. Natahimik ang lahat. Alam nilang totoo ang kanyang sinabi. Nagkasundo ang buong baryo na magtulungan sa pagbabantay. Tuwing gabi ay salitan silang umiikot sa mga bukirin. Ang iba ay nagbabantay sa mga daanan papasok ng baryo, habang ang iba naman ay umiikot sa paligid ng mga kamalig. Walang sino man ang tumanggap ng bayad.
Ginawa nila iyon bilang pasasalamat kay Mateo at bilang pagprotekta sa biyayang nakatulong sa kanilang lahat. Habang tumatagal, lalong tumitibay ang samahan ng mga taga San Isidro. Kung dati ay kanya-kanyang bukid ang bawat magsasaka, ngayon ay nagtutulungan sila sa pagtatanim at pag-aani. Kapag may nagkasakit, ang mga kapitbahay ang kusang umaako sa kanyang gawain. Kapag may bahay na kailangang ayusin, sama-sama silang nagbubuhat ng kahoy at kawayan. Unti-unting naging huwaran ang kanilang baryo. Maging ang mga tao mula sa kalapit na mga nayon ay namangha sa kanilang pagkakaisa. Ngunit sa kabilang panig, lalo namang lumalaki ang galit ni Don Arturo. Araw-araw ay dumarating sa kanya ang balita tungkol sa pag-unlad ng San Isidro. Samantalang ang kanyang sariling mga manggagawa ay unti-unting umaalis upang maghanap ng mas mabuting kabuhayan sa baryo ni Mateo. Hindi niya matanggap iyon. Isang gabi, ipinatawag niya ang kanyang pinakamatapat na katiwala. Hindi natin makukuha ang binhi hanggat nagkakaisa ang buong baryo. Ano po ang inyong naiisip? Hindi agad sumagot si Don Arturo. Matagal siyang naglakad sa loob ng kanyang malawak na bulwagan bago nagsalita. Kung hindi natin kayang sirain ang kanilang mga pananim, sisirain natin ang kanilang tiwala sa isa't isa. Napatingin ang katiwala sa kanyang amo. Paano po natin iyon gagawin? Ngumiti si Don Arturo. Magpakalat tayo ng kasinungalingan. Kinabukasan ay may mga hindi kilalang tao na dumating sa San Isidro. Nagkunwari silang mga mangangalakal at manlalakbay. Habang nakikipag-usap sa mga taga-baryo, lihim nilang ikinakalat ang iba't ibang usap-usapan. May nagsasabing itinatago raw ni Mateo ang pinakamahuhusay na binhi para lamang sa kanyang pamilya. May nagsasabing balang araw ay sisingilin niya ang lahat ng tinulungan niya. May nagsasabi ring balak daw niyang angkinin ang karamihan sa mga lupain sa baryo. Sa una ay may ilang naniwala. May ilan ding nagsimulang magtanong. Ngunit bago pa lumala ang mga pagdududa, nagtipon ang buong baryo sa liwasan. Tumayo si Mang Isko. Ilang taon na nating kilala si Mateo. Nakita ba ninyo siyang naging sakim? Sabay-sabay na umiling ang mga tao. Tumayo rin ang isang biyudang minsang tinulungan ni Mateo. Noong walang-wala ako, hindi niya ako hiningan ng kapalit. Kasunod niyang tumayo ang isa pang magsasaka. Nang masira ang aking ani, binigyan niya ako ng binhi nang walang hinihinging bayad. Isa-isang tumayo ang mga taong natulungan ni Mateo. Lahat sila ay nagpatotoo sa kanyang kabutihan. Unti-unting nawala ang alinlangan ng mga tao. Napagtanto nilang mas madaling sirain ang isang baryong walang tiwala sa isa't isa, ngunit halos imposible itong gawin sa isang pamayanang pinagbubuklod ng katotohanan at kabutihan. Nang makarating kay Don Arturo ang balitang nabigurin ang kanyang balak, mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang bagay na hindi niya makuha gamit ang salapi, pananakot o panlilinlang. At habang lalo siyang nabibigo, lalo ring tumitibay ang kanyang pasiyang angkinin ang lihim ng gintong binhi, kahit pa kailangan niyang isugal ang lahat upang makamit ito. Lumipas ang mga buwan at lalo pang sumigla ang baryo ng San Isidro. Ang dating mga bukiring tigang at halos walang ani ay naging malalawak na taniman na hitik sa luntiang pananim. Sa bawat tahanan ay may sapat na pagkain. Ang mga bata ay pumapasok sa paaralan nang hindi na nagugutom at ang matatanda ay muling nagkaroon ng pag-asa sa kanilang kinabukasan. Hindi kailanman inangkin ni Mateo ang pagbabago bilang sarili niyang tagumpay. Tuwing may pumupuri sa kanya, ay lagi niyang sinasabi na ang kasaganaan ay bunga ng pagsisikap ng buong baryo at ng kanilang pagkakaisa.
Kung ako lamang ang nagtanim at ang iba ay pinabayaan ko, wala ring saysay ang biyayang natanggap ko. Madalas niyang sabihin. Lalo siyang iginalang ng mga tao dahil sa kanyang kababaang loob. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng baryo, hindi pa rin nawawala ang panganib na nagmumula kay Don Arturo. Sa kanyang malawak na hasyenda ay patuloy siyang nag-iisip ng paraan upang mapasakamay ang mahiwagang binhi. Hindi na siya nasisiyahan sa paniniktik at pagpapakalat ng kasinungalingan. Isang gabi ay ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. May bago akong ipagagawa sa inyo, malamig niyang sabi. Tahimik na nakinig ang mga ito. Pupunta kayo sa San Isidro at aalukin ninyo ang mga tao ng malaking salapi kapalit ng impormasyon tungkol sa pinagtataguan ng mga binhi. At kung walang magsalita, tanong ng isa, tataasan ninyo ang alok. Tumango ang mga tauhan at kinabukasan ay nagtungo sila sa baryo. Nagpakilala silang mga negosyante nais mamuhunan sa pagsasaka. Isa-isa nilang nilapitan ang mga magsasaka. Sabihin lamang ninyo kung saan itinatago ni Mateo ang mahiwagang binhi at bibigyan namin kayo ng salaping sapat upang hindi na kayo magtrabaho habang buhay. Marami ang nagulat sa laki ng alok. May ilan na tahimik na umalis. May ilan na natawa lamang at may ilan na nagsabi ng iisang sagot. Hindi namin ipagpapalit ang aming tiwala. Maya-maya ay nakarating ang balita kay Mateo. Tinipon niya ang mga taga-baryo. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat, wika niya. Ngunit huwag kayong magalit sa mga taong sumusubok sa atin. Ang kasakiman ay bunga ng maling paniniwala na ang kayamanan lamang ang makapagpapasaya sa tao. Tumango ang mga tao. Habang nagsasalita si Mateo, napansin nilang may isang batang lalaki ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Hingal na hingal ito. Kuya Mateo, ano iyon? May malaking apoy. Biglang nagkagulo ang lahat. Sa dulong bahagi ng baryo, makapal na usok ang mabilis na umaakyat sa kalangitan. Agad na nagsitakbo ang mga tao. Pagdating nila ay nakita nilang nagliliyab ang isang malaking kamalig na puno ng bagong aning palay. Hindi nagdalawang isip ang mga magsasaka. Nagpasa-pasa sila ng mga timba ng tubig mula sa ilog. Ang iba naman ay mabilis na naglipat ng mga sako ng palay upang hindi madamay sa apoy. Kahit mapanganib, sama-sama silang kumilos. Matagal nilang nilabanan ng apoy hanggang sa tuluyan itong maapula. Bagamat may mga bahaging nasunog, marami pa rin sa ani ang kanilang nailigtas. Habang nagpapahinga ang mga tao, napansin ni Mang Isko ang bakas ng mga yabag na papalayo sa kamalig. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa may makitang isang maliit na sisidlan ng langis na naiwan sa damuhan. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hindi niya kailangang magsalita. Alam ng lahat na ang sunog ay hindi aksidente. May sadyang nagsimula nito. Lumapit si Mateo at pinagmasdan ang nasunog na kamalig. Hindi siya nagsalita ng matagal. Sa halip ay lumingon siya sa mga taga-baryo. Ang ating mga palay ay maaari pang maitanim muli. Tahimik ang lahat. Ang ating mga kamalig ay maaari pang maitayo. Tumango ang ilan. Ngunit kung hahayaan nating manaig ang galit sa ating puso, iyon ang pinakamalaking mawawala sa atin. Napayuko ang marami. Sa kabila ng nangyari, walang sino man ang naghiganti. Sa halip, kinabukasan ay sama-sama nilang itinayo ang bagong kamalig ng pamilyang nasunugan. Bawat isa ay nag-ambag ng kahoy, kawayan, pawid at lakas. Maging ang mga batang dating tinulungan ni Mateo ay tumulong sa pagdadala ng maliliit na materyales. Mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan ni Don Arturo ang nangyayari. Inaasahan niyang magkakawatak-watak ang baryo matapos ang sunog, ngunit kabaligtaran ang kanyang nasaksihan. Habang mas mabigat ang pagsubok,
lalo namang tumitibay ang pagkakaisa ng mga taga San Isidro. Sa sandaling iyon ay nagsimula siyang mag-isip ng isang huling hakbang, isang plano na magiging pinakamapanganib sa lahat at magpapasya kung sino ang tunay na karapat-dapat sa biyayang hatid ng gintong binhi. Dumating ang panahon ng panibagong pagtatanim. Muling nabalot ng luntiang kulay ang mga bukiri ng San Isidro. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, hindi nawala ang sigla ng mga magsasaka. Ang bawat isa ay nagtatrabaho ng may pag-asa, sapagkat alam nilang ang kanilang lakas ay hindi lamang nagmumula sa masaganang ani, kundi sa kanilang pagkakaisa. Subalit sa puso ni Don Arturo ay lalo lamang lumalim ang kanyang pagnanais na mapasakamay ang lihim ng gintong binhi. Isang madaling araw, habang tahimik pa ang buong baryo, nagtungo siya sa bukid ni Mateo kasama ang ilan niyang tauhan. Hindi na sila nagkubli. Hayagan silang dumating, dala ang hangaring kunin ang anumang makikita nila. Pagdating nila, nadatnan nilang nagdidilig si Mateo ng kanyang mga pananim. Huminto si Mateo at magalang na tumingin sa mga bisita. "Magandang umaga, Don Arturo." Hindi na ngumiti ang mayaman. "Huling pagkakataon mo na ito. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang binhi." Tahimik na umiling si Mateo. "Hindi ko po magagawa. Tingnan mo ang sarili mo. Isang simpleng magsasaka ka lamang. Kung mapasasakin ang binhing iyon, mapaparami ko pa ang ani sa buong lalawigan." Mahinahon ang tinig ni Mateo. "Kung tunay ninyong hangad ang ikabubuti ng lahat, hindi ninyo ito kukunin sa pamamagitan ng pananakot." Nawalan ng pasensya si Don Arturo. "Inyo na ang bukid," sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa sila makalapit, isa-isang dumating ang mga taga San Isidro. Naroon si Mang Isko, naroon ang mga biyudang minsang tinulungan ni Mateo. Naroon ang mga batang lumaki sa biyayang ibinahagi ng kanyang pamilya. Naroon ang halos buong baryo. Hindi sila may dalang sandata. Wala silang hawak na itak o sibat. Nakatayo lamang silang magkakatabi bilang tanda ng kanilang pagkakaisa. Tahimik ang paligid. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Mang Isko. "Hindi mo maaaring kunin ang biyayang ibinahagi sa aming lahat." Sumunod ang isang matandang babae. "Noong kami ay nagugutom, hindi kami pinabayaan ni Mateo." Isang batang lalaki naman ang nagsalita. "Dahil sa kanya, nakapag-aral akong muli." Isa-isang nagpatotoo ang mga tao. Walang galit sa kanilang mga tinig. Katotohanan lamang. Habang nakikinig si Don Arturo, unti-unti niyang napansin ang isang bagay. Walang ni isa sa mga taong iyon ang nagsasalita dahil sa takot. Lahat sila ay nagsasalita dahil sa taos-pusong pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may isang bagay na hindi kailanman mabibili ng salapi. Napayuko siya. Naalala niya ang kanyang sariling kabataan. Noon ay isa rin siyang anak ng magsasaka. Ngunit nang yumaman ang kanilang pamilya, unti-unti niyang nakalimutan ang halaga ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Matagal na nanahimik si Don Arturo. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumapit siya kay Mateo. "Inakala kong ang lihim ng iyong kasaganaan ay ang gintong binhi." Tahimik na nakinig si Mateo. "Ngunit ngayon ay nauunawaan ko na." Napatingin siya sa mga taong nakapaligid. Ang tunay na himala ay hindi nagsimula sa binhi. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Ito ay nagsimula sa kabutihan ng isang taong handang magbahagi kahit siya mismo ay kapos. Tahimik ang buong baryo. Dahan-dahang lumuhod si Don Arturo sa harap ni Mateo. "Patawarin mo ako." Agad siyang inalalayan ni Mateo upang makatayo.
Hindi kailanman huli lahat para magsimulang gumawa ng mabuti. Napuno ng luha ang mga mata ni Don Arturo. Mula noon ay nagbago ang kanyang pamumuhay. Ipinamahagi niya ang ilan sa kanyang mga lupain sa mga magsasakang walang sariling sakahan. Pinatawad niya ang mga may utang na hindi kayang magbayad. Nagpatayo siya ng mga balon, kamalig at mga tulay upang mas mapadali ang buhay ng mga tao sa Karatig Bayan. Habang lumilipas ang mga taon, hindi na lamang ang San Isidro ang naging masagana. Unti-unti ring umunlad ang mga kalapit na baryo dahil sa pagtutulungan ng mga tao. Tulad ng ipinangako ng matandang lalaki, ang mahiwagang binhi ay naging pagpapala hindi lamang sa isang tao, kundi sa maraming pamilya. At isang umaga, habang naglalakad si Mateo sa lugar kung saan niya unang itinanim ang gintong binhi, may napansin siyang maliit na supot na nakapatong sa ilalim ng matandang puno. Nang buksan niya ito, naroon ang isang bagong gintong binhi. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat. Ang biyaya ay hindi nauubos kapag ito ay ibinabahagi. Sa bawat pusong marunong magmahal at tumulong sa kapwa, may bagong binhing sisibol. Ngumiti si Mateo habang pinagmamasdan ang kanyang masaganang bukirin. Hindi na niya itinanim ang bagong binhi kaagad. Alam niyang darating ang araw na may isa na namang taong nangangailangan ng pag-asa. Isang taong may pusong tapat, mapagpakumbaba at handang magbahagi. Kapag dumating ang panahong iyon, ipagkakatiwala niya ang binhi sa susunod na karapat-dapat na tagapag-alaga. At sa paglipas ng maraming salinlahi, nanatiling buhay ang alamat ng gintong binhi. Isang alamat na nagpapaalala na ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Ang pinakamahalagang binhing maaaring itanim ay ang binhi ng kabutihan. Sapagkat kapag ito ay lumago, buong pamayanan ang aani ng pag-asa, pagkakaisa at tunay na kasaganaan, wakas.